Magandang gabi po, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon po. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon pong ito na pinagkaloob sa akin upang magbahagi muli ng kanya pong salita. Salamat sa Panginoon sapagkat last Wednesday, wala po kami kasi nasa Cagbalete po kami. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat meron akong opportunity upang magbahagi ng salita ng Panginoon. Pero bago po yun, nais ko po magpasalamat sa Panginoon. Kanina habang nag-aaral po ako, tumawag sa akin yung nag-aalaga ng baboy namin. At yung baboy daw namin ay sa makabilang buhay na din. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat sabi ko nga, Panginoon, salamat dahil hindi ako nag-aalaga. Kasi hindi ako makakapag-aral masyado o hindi ko matatapos ang exhortation kung maghuhukay pa ako maglilibing pa ng baboy. Kaya salamat sa Panginoon. Um, bagamat gano'n, nakakalungkot, source of income din sana. Gayon pa man, salamat sa Panginoon sapagkat the Lord is the sustainer of life. So He can give life, He can take it back. At lahat po ng yun ay meron pong magandang plano ang Panginoon. Kaya doon na lamang po ako tumitingin sa magandang idudulot nito sa amin. Kaya salamat sa Diyos. So ngayon po mga kapatid, ay samahan niyo po ako sa aklat ng Levitico o aklat ng Leviticus chapter 27 verse 30. So pag binasa po natin ito pong verse na ito ay alam niyo na po kung ano ang pag-aaralan natin. Okay? Aklat ng mga Levitico o aklat ng Levitico, Kabanata 27, talata 30. At ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Leviticus chapter 27, verse 30. This is the word of the Lord. And it says, every tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the trees, is the Lord's. It is holy to the Lord. Purihin po ang Panginoon. Tayo ho ay saglit na yumuko at manalangin. Aming dakilang Diyos na banal, makapangyarihan, tunay Panginoon, na kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa gabi pong ito. Sapagkat minsan pa ay binigyan mo po kami ng pagkakataon, pribilehiyo at kalayaan na marinig ang iyo pong salita, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, ang pagkilos ng Santong Espiritu sa amin. O Diyos, patuloy niyo pong i-convict ang aming puso patungkol sa iyong katotohanan at patuloy po kaming mamuhay sang-ayon sa katotohanan ng aming pong maririnig. Kasabay po nito, Panginoon, ako po'y lumalapit sa inyo, patawarin niyo ako sa aking kasalanan at ang aking pong ipapahayag, Panginoon, sa gabi pong ito ay pawang katotohanan mo lamang, O Diyos. Ikaw po ang siyang manguna sa akin, sa aming lahat, dalangin po namin ang iyo pong pagkilos. Salamat po, O Diyos, purihin ka in Jesus' name. Amen. Amen. Meron po akong isang kwentong narinig, madalas kong naririnig, na meron daw isang lalaki na umuwi galing sa kanyang trabaho. So ito'y gabi na. At napadaan siya sa isang iskinita. Itong iskinitang ito, bagamat madalas niyang dinadaanan, ay merong humarang sa kanya. Isang lalaking may hawak na patalim at itinutok sa kanya at ang sabi, akin na, Brad, ang pera mo. Ang sabi sa kanya. So sabi niya, naku, 1,000 na lang itong pera ko, 1,000 dadaanin. Ay, ang sweldo pa namin is 1 linggo pa. Baka pwede namang akin na lang itong 100 para may pangkain ako at pamasahe pa. Ibibigay ko na sa iyo ang 900. Sabi nung magnanakaw, hindi pwede! Akin na lahat ng pera mo! Kinuha niya lahat ng pera at siya'y tumakbo. Sa pagkakataon pong yun, papaano natin mailalarawan ang magnanakaw na yon? Siya ay isang taong magnanakaw? Magnanakaw naman talaga siya. So ano pa mga katangian na pwede nating ilarawan sa taong yon? Makasarili. Ano po? Makasarili. Ano pa? Walang puso. Ano pa po? Mahirap. Sakim. Ganid. Oh, sakit na salita. Alam nyo mga kapatid, ang ikapupo na pag-uusapan natin sa gabing ito ay para sa Panginoon. Lahat ng Kristiyanong gustong lumalahati sa Panginoon
ay dapat magbalik ng kanyang ikapo. Pero kung hindi natin ibibigay ang ating ikapo, ano ang tawag sa atin? Para tayong isang magnanakaw. Kaya sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin kung bakit tayo dapat magbigay ng ikapo. Hindi po dahil pastor ako. Hindi po dahil isa ako sa mga nakakatanggap ng income dito sa church. Pero meron po nakapagsabi sa akin, Jack, kung alam mo ang totoo at hindi mo itinuturo, nagkakasala ka sa Panginoon. And this is the truth, brothers and sisters. So titingnan po natin ang tatlong katotohanan kung papaanong ang ikapo ay nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon at kung papaano ang mga Kristiyanong nagbibigay sa Panginoon ng kanyang ikapo ay nagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Una po mga kapatid, ito po ay pag-aari ng Panginoon. Pangalawa, hindi lamang po ito basta pag-aari ng Panginoon. Ang ikapo, ang pagbibigay po ng ikapo ay muling nagsasaayos ng ating pananaw sa pagsamba sa Panginoon. At pangatlo, hindi lamang po ito nagsasaayos ng ating pong pananaw sa Panginoon at sumusunod sa utos ng Panginoon, it also ay paraan ito upang tayo ay pagpalain ng Panginoon. So yung tatlong yan po ang pag-aaralan natin. Kaya nga po as we go to dito sa verse natin, sa Leviticus chapter 27 verse 30, it is of God's property. First and foremost, God commanded tithes. Ito po ay iniutos ng Panginoon. Ang sabi po sa binasa natin, Leviticus chapter 27 verse 30. Pakinggan po natin muli. Every tithe of the land, whether the seed of the land or the fruit of the trees, is the Lord's. It is holy to the Lord. It means it is set apart for the Lord. Hindi nyo dapat galawin ito ay inihiwalay para sa Diyos. This is a command straight from God. Alam nyo po mga kapatid, may mga taong nagsasabi na hindi naman kailangan mag-ikapo kasi yan ay nasa Old Testament. Kasi yan ay abolish na ng Panginoon. Alam nyo po si Abraham, wala pa po ang Mosaic law. Nagbigay po siya ng ikapo through the priest Melchizedek. And even in the New Testament, even God commended giving tithes. Even Jesus commended giving tithes. So mga kapatid, this is one, if not the most important reason bakit kailangan tayong magbigay ng ikapo. It's because God commanded it. Iniutos po ng Panginoon na magbigay tayo ng ikapo. At kung iniutos ng Panginoon at hindi natin ginagawa, that is called rebellion and defiance to God. That is sin against God. So God commanded us to give our tithes to the Lord. Tingnan po natin sa I want to go to Malachi chapter 3 pero mamaya na lang po siguro kasi madadaanan pa rin po natin yan sa Malachi chapter 3. Second, Jesus, like I said, Jesus commended it. Ito po ay binigyang pansin ng Panginoon. Ang sabi po sa Matthew 23, verse 23, as we opened up our Bibles, verse 23, woe to you scribes, hypocrites, for you tithe mint, dill, and cumin, and have neglected the weightier matter of the law. Ibig sabihin po ba nito na hindi na pinagtatites ang mga tao o hindi dapat magtites ang mga tao during the time of Jesus? Hindi po. Isinasaayos lamang po ng Panginoong Hesus ang hypocrisy ng mga Pharisee. Hindi po sinasabing, huwag niyong gawin ito. Ito dapat ang gawin niyo. Hindi po. Ang sabi po ay, ito ang gawin niyo at huwag niyong kaligtaan ang isa pang utos na dapat niyo ding ginagawa. Para po yung pagpa-fasting. Wala pong command sa Bible directly na magsasabi na mag-fast kayo, mag-fast kayo. It is already implied. Ang sabi po ng Panginoon, when you fast, dito rin po sa Matthew,
Do not go outside like a hypocrite na ipinapakita nyo na kayo nagpa-fasting, na nakakaawa ang inyong katawan. Kung kayo mananalangin, huwag kayo sa labas na ipinapakita nyo ang inyong kabanalan. Ganon din po ang tithes. Hindi po sinabi ng Panginoon na bawal mag-tithes. Kaya nakakapagtaka po yung iba kung bakit ayaw nilang mag-tithes. Ibang mga churches na, ba't ayaw nilang mag-tithes? God commended tithing as well. So it is God's property. Number 3, as we go to Malachi chapter 3, mga kapatid, yan po ay nasa pinakadulo ng Old Testament. Malachi chapter 3, verse 8 to 10. Marami pong beses tayong babalik sa verse na ito. Malachi chapter 3, verse 8. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Verse 7, From the days of your fathers you have turned aside from my statutes, and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say, How shall we return? Will man rob God? Yet you are robbing me. But we say, How have we robbed you? In your tithes and contributions or offerings. Mga kapatid, withholding tithes sa Panginoon is stealing from God. We are actually the robber or the theft dun sa example natin kanina. Kung pati ang ikapo ay ipinagkakait natin sa Panginoon. Sabi po malinaw, how have we robbed you? By withholding tithes. Since tithes are separated ownership ng Panginoon, failure to give tithes will be considered as theft to God. Yan po ay pagkakasala pa rin. Kinukuha po natin yung mga bagay na nararapat sa Panginoon. Hindi pa ba sapat na pinagkalooban tayo ng Panginoon ng maraming bagay? Hindi pa ba sapat na humihinga tayo sa oras na ito? It's only by God's grace and mercy kaya tayo nakaupo ngayon. We are able to enjoy fellowship with one another. And most importantly, it's only by God's grace kung bakit tayo naligtas mula sa ating mga kasalanan. And to top it all off, all our material blessing comes from God. And we have the audacity to steal from Him. Brothers and sisters, I hope we withhold tithes to God because we are only ignorant of it. Not because nanghihinayang tayo sa pera. That is theft again, brothers and sisters. We are stealing from God. Alam niyo ho ba mga kapatid, kung gaano kaseryoso ang Panginoon sa mga taong nagnanakaw sa Kanya. Alam niyo po yung Acts chapter 5, si Ananias and Sapphira. Sila po ay nagdesisyon sa kanilang puso na magbigay ng para sa Panginoon. At para sa kanila, sa Panginoon na yon. Pero pinagnakawan nila ang Panginoon. By way of kinupitan nila yung dapat na ibibigay nila sa Panginoon. In same principle, ganun din po ang tithes. Tuwing ako ay kumukuha ng tithes, ganun din po ang ginawa ni Ananias and Sapphira. Alam niyo po kung anong nangyari sa kanila? On the spot, God killed them. That's how serious it is to God. We are so privileged, brothers and sisters, that we now live in the age of grace, where God extended or is extending His forbearance and patience. Pero huwag po natin sanang pag-akalaan na ang kabutihan at kabaitan ng Panginoon is an excuse for us to do what is not right. Kaya po ang sabi po ng Panginoon, ang lahat ng ikapo ay ipunin sa tahanan ng Panginoon. That is the first reason why
why giving tithes glorifies God, because God commanded it. And being a good Christian, we should follow the law of God. Secondly, brothers and sisters, it will recalibrate o isasaayos nitong muli ang ating pananaw patungkol sa Diyos. Alam niyo po, sa mundong ito, ang umiiral sa atin is materialism. Ano ibig sabihin ng materialism? We are driven bilang mga tao, especially yung mga nasa higher status ng buhay, they are driven, or their identity is known pag meron silang bagong iPhone, pag meron silang magagandang gamit, pag ang kanilang mga damit ay mga branded like Gucci, Chanel, doon nila kinukuha ang worth nila. At tayo po bilang mga tao, madali tayong makapture nito. But by the grace of God, by giving tithes, mas madali po nating makita ang isang pananaw na kaaya-aya sa Panginoon, because it will recalibrate the way we worship. 1, tithing demonstrates our worship to God. Let's go to Deuteronomy chapter 14, verse 23. Deuteronomy chapter 14, verse 23. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Basahin ko po. And before the Lord your God, in the place that he will choose to make his name dwell there, you shall eat the tithe of your grain, of your wine, and of your oil, and the firstborn of your herd and flock, that you may learn to fear the Lord your God always. As we faithfully set apart the tithes and give it back to the Lord, it shows our love and worship sa Panginoon as we lovingly submit to His commandment. Mga kapatid, ang pagsunod po sa kautusan ng Panginoon, that is a way of service. At alam niyo po ba, in the Old Testament, service and worship, and serve and worship is the same Hebrew word. That's why when we follow the commandment of God, and tithing is one of those commandments of God, we worship the Lord. We worship the Lord. Sabi nga po dito sa Proverbs chapter 3 verse 9, let's open our Bibles. Proverbs 3 verse 9. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of your produce. Our wealth will honor God. Alam niyo po, ang sabi po ng Panginoon, ang pera daw po ay masamang Panginoon, pero ito'y mabuting alipin kung ito ay gagamitin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. We can still make money while praising God, while worshiping God. Alam niyo po mga kapatid, ang pera po in and of itself is hindi po masama. Sapagkat sa pamamagitan nito, marami pong mga missionaries ang sinugo ng Panginoon. Kaya nakarating ito sa atin. Ang akin pong ama, na nagsimula po ng church na ito by the grace of God, siya po'y nakakilala because of a ministry ng isang Amerikano na pumunta sa Cebu. And that is not possible kung wala pong financial support na nagbacking sa kanya. More on that later, mga kapatid. But we can honor God because or through our wealth. Secondly, tithing reminds us about the goodness of God. Kagaya po na sinabi natin kanina, all the blessings that we receive, all the money that we have, when we look at the tithes, malalaman natin, oh, God owns everything. And it's because of God, natanggap ko itong pagpapalang ito.
Kaya ikapong ito, maliit lamang ito para sa Panginoon bilang pagbabalik ko sa kanyang kabutihan. It makes us see the goodness of God all the more clearer, mga kapatid. Kasi yung perspective na ang lahat ng ito ay galing sa Panginoon, mas magaan po sa puso natin na magbalik ng mga ikapo. Again, let's go back to Deuteronomy chapter 8. Right? Deuteronomy chapter 8, verse 18. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers as it is today. Mga kapatid, it is God who gives us the power, the means to make money. So that is one of the reasons how we can glorify God, because through giving, we acknowledge and we see the glory of God. Number 3 po, tithing expresses our gratitude to God for His blessing. Okay? Finally, not just a form of worship and not just a form of remembrance to God, tithing also expresses our gratitude towards God. Okay? Being reminded nga po ng kabutihan ng Panginoon dahil sa kanyang habag sa atin pong buhay. Alam niyo po mga kapatid, when we start, ano sabi po ng awit? Count your blessings. Name them one by one. Have you ever loaded with, ano pa yung anong verse? Are you ever burdened with a load of care? Thus the cross seems heavy you are called to bear? Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Wow! Totoo po yan mga kapatid. When we give tithes to the Lord, it reminds us how good God is. And by giving the tithes, hindi na po tayo mahihirapang magbigay mga kapatid. Magiging nakakagalak na po sa ating pong puso. Ganito pala ako, favored by God. Diba, mga kapatid? Kaya po, ang pagbabalik po ng mga ikapo hindi po kabigatan sa atin. Supposedly, it should not be a burden. Admittedly, mahirap minsan. Diba? Lalo minsan, bibilangin mo yung gastusin, saka mo titingnan yung tithes. Mas mahirap po. May tithes. Tas, yung tithes na dyan pa, tapos ikukwentahin mo yung budget mo. Kulang, saan ko kaya kukunin? Diba? Hindi po. Kaya po mga kapatid, ibigay na po, alalahanin muna natin ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Bigay natin ang ating ikapo. At magtiwala tayo dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, siya ang magsusupply ng atin pong mga pangangailangan. Hindi ho ba mga kapatid? Pag po may bumisita sa bahay natin na tumulong sa atin ng pagkakarami-raming beses at sa pagkakalaki-laking bagay, hindi ho baga pagdating sa bahay natin, kahit wala tayong minsan pagkain, ay tayo, anak, punta sa tindahan, mangutang ka muna at dadin ang iyong tito, ang iyong si kaganito, tumulong sa atin, ipaghahanda natin ng pagkain. Yung anak, yung mga platong hindi natin ginagamit sa araw-araw, ilabas mo. Anak, huwag ka muna matulog dyan sa kwarto, dyan natin papatulugin ang bisita natin. Di ba? Ganun po tayo tumanaw ng utang na loob sa mga tao. Much more mga kapatid, paano tayo tatanaw ng utang na loob sa Diyos na hindi lang nag-supply ng pangangailangan natin, kung hindi ang pinakamalaking pangangailangan natin, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, sinupply din po ng Panginoon. Na thirdly, mga kapatid, it is a means of grace. Sabi po kanina nung verse na binasa ko, or na memory verse ko, kaya ito po yung memory verse. Each one must do just as he has purposed in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Then God
is able to make all grace abound to you, so that having sufficiency in everything, you may be equipped to do every good works. Giving is a means to be filled in order to be given again, and to be filled more and to give more. Yan po ang cycle ng buhay ng isang Kristiyano. Ngayon mga kapatid, it is a means by grace. Una, para sa mga Kristiyano, it is God promises blessing. Tingnan po natin sa Malachi chapter 3 verse 10. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, Panginoong Jesus, huwag mong subukin ang iyong Diyos. Thou shall not test God. Sabi po niya kay Satan nung siya po ay tinutokso. Pero ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sa Malachi chapter 3 verse 10, ang sabi po dito, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Thereby, put me to the test. Sabi ng Panginoon, put me to the test. In other words, God said, trust me. Trust me if, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there's no more need of it. Mga kapatid, it's not just an Old Testament principle. Kagaya nga po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Yan po ang prinsipyo ng Panginoon. You are given in order to give for God, in order that God may give you more, so that you may be more useful for God. Sabi po, so that you may be equipped to do every good works. That is the principle that God is giving us through His Word. That is a means of grace ng Panginoon. May pangako po ang Panginoon. Kaya po ang pagbibigay ng ikapo, hindi lang po yan promise of blessing, it also builds our faith. Panginoon, ito na lang po ang pera ko Nabayad ko na po lahat sa aming internet, sa aming kuryente, sa tuition ng mga bata. Wala na po itong kasunod, Panginoon. Ibibigay ko pa ba? Sabi ng kanyang salita. Test me on this. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at pupunuin ang iyong tahanan hanggat hindi mo na kailangan. At pag ito po'y ginawa ng Panginoon, ito'y siguradong gagawin ng Panginoon, lalago ang ating pananampalataya sa Kanya. It will help us build our faith sa Panginoon. Yan po ang prinsipyo ng pagbibigay ng ikapo. Now, for the church, hindi lamang po yan para sa atin pong individual Christians. As a whole church, brothers and sisters. Una po, it supports the ministers. Medyo nahihiya po akong i-share ito kasi I'm one of the ministers ng church na ito. Pero si Pablo po ay nangusap. Ang sabi niya, hindi ba rin ako karapat-dapat na tumanggap mula sa church? Hindi ba ako karapat-dapat na magsama pa ng asawa na sumama sa akin kagaya ni Cephas? Alam niyo po, every workman is worthy of his wages. At kung ang isa pong manggagawa ng Panginoon ay hindi kayang suportahan ng church, hindi niya po maibibigay ang 100% ng kaya niyang ibigay para sa Panginoon. Para sa atin. Para tayo ay pakainin ng masusustansyang pagkain, spiritual foods. Mga kapatid, our tithes and offerings supports our ministry. Let's go to Numbers chapter 18 verse 24. Atin pong basahin ang
passage na ito. Numbers chapter 18 verse 24. For the tithe of the people of Israel, which they present as a contribution to the Lord, I have given to the Levites for an inheritance. Therefore, I have said to them, they shall have no inheritance among the people of Israel. Alam niyo po, ang mga Levites lamang po ang hindi binigyan ng manang lupa sa buong Israel. Kasi ang kanila pong gampanin ay mag-serve sa temple buong buhay nila. At sila'y umaasa sa support ng mga taong kanilang inilalapit sa Diyos. Mga kapatid, hindi po sila nagtatrabaho kasi yun ang trabaho nila. Ang ilapit ang tao sa Diyos. To intercede for us. Alam niyo po mga kapatid, pastors and workers, especially full-time workers, rely on our support so that they can live for themselves, they can live, their family can live, and they can also live for us, para sa atin. Ang buhay po ng mga manggagawa ay hindi lang para sa kanilang pamilya, hindi lang para sa kanila. Tayo po ay kasama sa pamilya ng ating pong pastor. Kaya po mahalaga na sinusuportahan po natin sila. Now, secondly, as for the church, it supports the ministry. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina mga kapatid, ang financial aspect ng church o ang kaperahan ng church, ito po ang nagiging makinarya ng ating gawain upang magawa natin ang nais nating gawin para sa Panginoon. All things for the gospel can be easier and possible kung hindi na po natin iisipin kung saan tayo kukuha ng ipapakain sa tao, ipampapamasahe, ipang tutulong. Kung tayo po ay stable sa atin pong kaperahan, mga kapatid, mas mabilis po tayong makakagalaw para ang salita ng Panginoon ay maihayag. Maihayag sa mas maraming tao. Bilang panghuli mga kapatid, let's open our Bibles to 1 Corinthians chapter 16. Sabi po ni Pablo, now concerning the collection for the saint, as I directed the churches of Galatia, as you also are to do, on the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up, as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. Okay? So ito po yung collection po ito po yung collection sa Corinthian church upang magamit nila para sa ministeryo ng Panginoon. Kasi po minsan nakakalungkot po kasi pag may Bible study, may pupuntahang gawain, minsan po yung pupunta, siya na din ang gagastos para siya makapunta. Hindi po sustainable yun para sa atin. Paano po pag yung pastor wala ng pera pagpunta? Wala nang panggasolina pangpunta? Hindi makakapag-Bible study. Alam niyo po mga kapatid, hindi po sa pangpipiga. Hindi ko po kayo pinipiga mga kapatid. It is an appeal from the heart. Tayo pong lahat ay magtulong-tulong. Hindi lamang po para sa church, kundi para sa Panginoon. Is for the Lord. Alam niyo po, sa kapapanood ko po ng Discovery Channel, meron po doong parte, alambawa, pag nagtag-init, matutuyo po yung mga riverbeds. Mawawala po yan, mamamatay po lahat yan. At yung mga hayop, mamamatay po sila kasi wala silang mainuman. Ang gagawin nila, hahabulin nila yung tubig. Hanggang sa makarating sila doon sa isang pool na doon nag-iintay lahat ng mga buhaya. At pag uminom na doon yung mga zebra, yung mga doon na sila inaabangan ng buhaya at kinakain. Pero pagdating ng tag-ulan, yung pong mga nanuyong
riverbed o mga ilog na daanan, yan po'y muling nababasa at mas maraming mga hayop ang naaabot nito. At ito'y lumalawak hanggang sa mabigyan niya ng buhay ang isang buong kagubatan. Mga kapatid, parang ganyan po ang mangyayari kung meron po tayong means to reach people. Ganyan po ang mangyayari kung meron tayong kakayanan at makinarya na humayo. And I believe also that it will encourage every one of us to go. Di natin alam, malay natin, pag meron tayong means, si Brother Ivor kaya nating ipadala sa kung saan. Kung saan siya, pwede siya magpadala. Or si Brother Kenneth, Brother Denmark, kung nasaan sila. Although estudyante sila, pwede silang mag-reach out sa mga kapwa nila students. O pwede silang magkaroon ng ministry nila doon. Hindi ba? Para hindi po namamatay ang church pag nag-ahalisa na ang mga member kasi nagtatrabaho na. We're able to send them in order for them to build a church. Para po lumago lalo ang gawain. Mga kapatid, mahal ba natin ang Panginoon? Alam ko, opo. Amen? Amen? At ang ikapu po ang isang bagay na patuloy natin siyang mabibigyan ng kaluwalhatian. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay saglit na yumukot na. Dear Lord, our Heavenly Father, Panginoon, salamat po. Salamat sa oras na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Alam po namin, Panginoon, na ang usaping kaperahan, Panginoon, ay ito po ay sensitibo, Panginoon, pero ito po ay napapanahon. Ito po ay katotohanan mula sa iyong salita. Dalangin lamang po namin, O Diyos, na kayo po ang kumilos sa buhay po ng bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging faithful sa amin pong pagbabalik ng amin pong mga ikapo. At not just only faithful, but with great love, O God, we would give our tithes to you, O Lord. Kayo po ang siyang kumilos sa amin, manguna sa amin, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na pagkilala, pasasalamat mula sa aming Panginoon. We give all the glory to you. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen.